Maaring sinisira mo ang iyong reputasyon nang hindi mo namamalayan. May mga gawin na tila maliit at halos hindi napapansin, ngulit unti-unti nitong kinakain ng respeto ng mga tao sa iyo. At ang pinakamasaklap, maaring ginagawa mo ito araw-araw nang hindi mo alam kung gaano kalaki ang epekto nito sa iyong personal at profesional na buhay. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 4 na nakakalason na gawi na tahimik na sumisira sa iyong imahe. Kung gusto mong seryosohin ka ng mga tao, igalang ka at maalala ka bilang isang taong may integridad, mahalagang malaman mo ang mga gawin na ito at matutunan kung paano ito alisin sa iyong buhay. Bago tayo magsimula, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Ang channel na ito ay patuloy na nabubuhay dahil sa inyong suporta. Sa bawat komento, like at share ninyo, mas lalo kaming nagkakaroon ng inspirasyon na gumawa ng mga content na may lalim at layunin. Ang makita ang komunidad na ito na patuloy na lumalago, nagmumuni-muni at nagbabago ay isang malaking karangalan. Ang pagkawala ng respeto ay bihirang mangyari ng biglaan. Madalas ito ay bunga ng maliliit na kilos at desisyon na paulit-ulit na ginagawa hanggang sa maging bahagi ng ating pagkatao. Sa paglipas ng panahon, nagiging isang tahimik na gastos ito sa ating reputasyon. Kung may isang pilosopiya na tumutulong sa atin na makita ang mga gawin na ito ng malinaw, iyon ay ang Stoicism. Sinabi ni Marcus Aurelius, "Huwag nang sayangin ang oras sa pagdedebate kung ano ang isang mabuting tao. Maging isa ka." Ang ibig sabihin nito ay simple ngunit makapangyarihan. Mas mahalagang pagtuunan ng pansin ng ating ginagawa kaysa sa sinasabi ng iba tungkol sa atin. Sinabi rin ni Seneca na ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa pagiging tapat sa sarili. Kaya sa video na ito, gagawin natin yon. Titingin tayo sa ating sarili ng walang maskara at walang palusot. Tatalakayin natin ang 4 na gawi na tila maliit, ngulit may kakayahang sirain ang respeto ng mga tao sa atin. At mas malala pa, sirain ang ating sariling tiwala sa sarili. Sa totoo lang, nagawa ko na rin ang lahat ng pagkakamaling ito. Ngulit nang simulan kong isabuhay ang mga prinsipyo ng Stoicism, doon ko nakita ang tunay na pagbabago. Mas malinaw na isip, mas balanseng emosyon, at mas matibay na relasyon. Kung handa ka para sa isang tapat na pagninilay, kumuha ka ng kape, umupo ng komportable at samahan mo ako. Dahil ang mga susunod na idea ay maaaring maging hindi komportable, ngulit maaari ring maging simula ng iyong paglaya. Kabanat 1. Tsismis, ang tahimik na lason ng relasyon. Ang unang gawin na sumisira ng respeto ng mga tao sa iyo ay isa sa pinakakaraniwan at pinakaminamaliit, ang tsismis. Sa unang tingin, tila wala namang masama dito. Para lang itong simpleng usapan habang nagpapahinga sa trabaho o nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Para sa iba, isa itong paraan para mag-bonding. Ngumit narito ang masakit na katotohanan. Ang taong nagkukwento sa iyo tungkol sa iba ay malamang na nagkukwento rin sa iyo kapag wala ka. Kapag nasasanay kang makisali sa tsismis, kahit wala kang masamang intensyon, nagpapadala ka ng isang malakas na mensahe sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang mensaheng iyon ay hindi ako mapagkakatiwalaan. May isang yugto sa buhay ko noong nasa kolehiyo ako sa kung saan normal ang tsismisan. Halos lahat ng usapan ay umiikot sa buhay ng ibang tao. Parang libangan ng grupo ang pag-usapan kung sino ang may relasyon, sino ang naghiwalay, at sino ang may lihim na crush. May isang kaklase kami, tawagin nating siyang Sarah. Tahimik siyang tao at bihirang magsalita tungkol sa sarili niya. Isang araw, kumalat sa aming grupo ang balita na may gusto siya sa isa naming kaklase. Hindi nagtagal, naging biro na ito ng karamihan. Ang dating simpleng sikreto ay naging paksa ng tawanan. Pagkaraan ng ilang araw, napansin ko na parang nagbago si Sarah. Mas naging tahimik siya. Unti-unti siyang lumayo sa grupo. Doon ko napagtanto ang isang mahalagang bagay. Ang tsismis ay hindi kailanman simpleng usapan lamang. Laging may taong nasasaktan. Itinuro ng pilosopong Epictetus ang isang simpleng prinsipyo. Kung may narinig kang bagay na hindi naman tungkol sa iyo,
huwag mo itong ipasa sa iba. Ang taong umiiwas sa tsismis ay nagkakaroon ng kakaibang uri ng respeto mula sa ibang tao. Nakikita nila na may disiplina ka sa sarili at may respeto sa dignidad ng iba. Kung gusto mong igalang ka ng mga tao, piliin mong pag-usapan ang mga idea, hindi ang buhay ng ibang tao. May isang lumang kasabihan na nagsasabi, ang maliliit na isip ay nag-uusap tungkol sa mga tao. Ang karaniwang isip ay nag-uusap tungkol sa mga pangyayari. Ang dakilang isip ay nag-uusap tungkol sa mga idea. Araw-araw, ikaw ang pumipili kung anong uri ng isip ang gusto mong maging bahagi. Kabanat 2, hindi mapagkakatiwanaan kapag nawawala ang halaga ng salita mo. Ang pangalawang gawin na mabilis sumisira ng respeto ng mga tao sa iyo ay ang pagiging hindi mapagkakatiwalaan. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan maraming tao ang madaling mangako ngunit kaunti lang ang tunay na tumutupad. Madaling sabihin ang nandito ako, madaling sabihin ng gagawin ko yan, madaling mangako ng pagbabago. Ngunit kapag dumating na ang oras ng pagtupad, doon lumalabas ang katotohanan. Kapag ang iyong salita ay nawalan ng halaga, ikaw mismo ang nawawalan ng halaga sa mata ng ibang tao. May panahon sa buhay ko na akala ko ang pagiging flexible at spontaneous ay isang magandang ugali. Madalas akong gumawa ng plano at pagkatapos ay kinakansela ko ito sa huling minuto. Madalas akong mangako ngunit hindi tumutupad. Hanggang sa isang pangyayari ang nagmulat sa akin. Isang kaibigan ko, tawagin nating Sarah, ang nag-organize ng birthday party. Pinaghandaan niya ito ng mabuti. Pinlano niya ang bisita, pagkain at dekorasyon. Siyempre, sinabi ko sa kanya na pupunta ako. Ngunit sa mismong araw ng party, naging abula ako sa ibang bagay. Naisip ko na baka okay lang kahit hindi ako makarating. Nagpadala ko ng mabilis na mensahe para magpaliwanag. Ang sagot niya ay magalang, ngunit malamig. Doon ko naramdaman na hindi lang isang event ang aking namiss, nasira isang bahagi ng aming tiwala sa isa't isa. Para sa mga Stoic philosophers tulad ni Seneca, ang salita ng isang taong may integridad ay parang kontrata. Ang respeto ay nagsisimula sa pagtitiwala, at ang pagtitiwala ay nabubuo sa maliliit ngunit consistent na aksyon. Kung sinabi mong darating ka, dumating ka. Kung nangako kang gagawin mo, gawin mo. Hindi hinahanap ng mga tao ang pagiging perpekto. Ang hinahanap nila ay pagiging consistent. Kabanat 3, pagpuputol sa usapan ng iba. Kapag mas malakas ang iyong ego kaysa sa pakikinig. Isa sa mga pinakatahimik na paraan kung paano nawawala ang respeto ng mga tao sa iyo ay ang ugali ng pagpuputol sa usapan ng iba. Sa unang tingin, tila wala namang masama dito. Para lang itong simpleng usapan habang nagpapahinga sa trabaho o nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Para sa iba, isa itong paraan para mag-bonding. Ngunit narito ang masakit na katotohanan. Ang taong nagkukwento sa iyo tungkol sa iba ay malamang na nagkukwento rin sa iyo kapag wala ka. Kapag nasasanay kang makisali sa tsismis kahit wala kang masamang intensyon, nagpapadala ka ng isang malakas na mensahe sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang mensaheng iyon ay hindi ako mapagkakatiwalaan. Noong nasa kolehiyo ako, itinuro ng pilosopong Epictetus ang isang simpleng prinsipyo. Kung may narinig kang bagay na hindi naman tungkol sa iyo, huwag mo itong ipasa sa iba. Ang taong umiiwas sa tsismis ay nagkakaroon ng kakaibang uri ng respeto mula sa ibang tao. Nakikita nila na may disiplina ka sa sarili at may respeto sa dignidad ng iba. Kung gusto mong igalang ka ng mga tao, piliin mong pag-usapan ang mga idea, hindi ang buhay ng ibang tao. May isang lumang kasabihan na nagsasabi, ang maliliit na isip ay nag-uusap tungkol sa mga tao. Ang karaniwang isip ay nag-uusap tungkol sa mga pangyayari. Ang dakilang isip ay nag-uusap tungkol sa mga idea. Araw-araw, ikaw ang pumipili kung anong uri ng isip ang gusto mong maging bahagi. Kabanat 2, hindi mapagkakatiwalaan kapag nawawala ang halaga ng salita mo. Ang pangalawang gawin na mabilis sumisira ng respeto ng mga tao sa iyo ay ang pagiging hindi mapagkakatiwalaan.
Nabubuhay tayo sa panahon kung saan maraming tao ang madaling mangako ngunit kaunti lang ang tunay na tumutupad. Madaling sabihin ng nandito ako, madaling sabihin ng gagawin ko yan, madaling mangako ng pagbabago. Ngunit kapag dumating na ang oras ng pagtupad, doon lumalabas ang katotohanan. Kapag ang iyong salita ay nawalan ng halaga, ikaw mismo ang nawawalan ng halaga sa mata ng ibang tao. May panahon sa buhay ko na akala ko ang pagiging flexible at spontaneous ay isang magandang ugali. Madalas akong gumawa ng plano at pagkatapos ay kinakansela ko ito sa huling minuto. Madalas akong mangako ngunit hindi tumutupad. Hanggang sa isang pangyayari ang nagmulat sa akin. Isang kaibigan ko, tawagin nating Sarah, ang nag-organize ng birthday party. Pinaghandaan niya ito ng mabuti. Pinlano niya ang bisita, pagkain at dekorasyon. Siyempre, sinabi ko sa kanya na pupunta